Question lang, may nabanggit kayo kanina na si Sara may diferensya sa pag-iisip kung sakaling malalagay sa kapahamakan ng Pilipinas. It is sir a literal parang sinasabihan natin si VP Sara na may diferensya sa pag-iisip or is something like an analogy lang? Yun po ang assessment ng mga military officers na nakakaugnayan ko. Magandang araw mga ka-Trendline. Welcome muli sa ating channel na Pinoy Trendline TV, kung saan hatid namin sa inyo ang mga maiinit at napapanahong balita sa politika at mga isyong pinag-uusapan ng bayan. Sa isang panayam noong March 6, 2026, nagbigay ng reaksyon si Trillanes sa mga aligasyon ng ilang dating miyembro ng Philippine Marines na umano'y may bayad o ICC payoff ang isinampang kaso laban kay Duterte. Marinitong itinanggi ni Trillanes at sinabi niyang walang anumang perang natanggap kaugnay ng investigasyon ng ICC. Ayon sa kanya, ang mga paratang ay maaaring bahagi lamang ng pagtatangkang sirain o sabotahehin ang proseso ng kaso sa ICC. Dagdag pa ng dating senador, ang paglalantad ng mga detalye o mga testigo ay maaaring maglagay sa panganib sa kanilang buhay at maaaring ituring na obstruction of justice kung sadyang ginagawa upang hadlangan ang kaso. Matatandaan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay inaresto noong March 11, 2025 matapos maglabas ng warrant ang ICC kaugnay sa investigasyon sa mga umano'y crimes against humanity na may kaugnayan sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Samantala, sinabi rin ni Trillanes na nakahanda siyang maghain pa ng mga karagdagang kaso laban sa mga taong nagpapakalat ng umano'y maling impormasyon tungkol sa ICC investigation. Ano ang masasabi ninyo sa mga pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes? Sa tingin ninyo ba ay may epekto ito sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC? Ay comment ninyo ang inyong opinyon sa comment section. Kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na sa Pinoy Trendline TV, i-like ang video na ito at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang trending sa Pilipinas. Disclaimer lamang po, ang video na ito ay ginawa para sa pagbibigay impormasyon at komentaryo batay sa mga ulat ng balita at pahayag ng mga sangkot na personalidad. Wala po itong layuning manira o magbigay ng maling impormasyon. Panoorin natin ang video. Question lang, may nabanggit kayo kanina na si Sara may diferensya sa pag-iisip kung sakaling malalagay sa kapahamakan ng Pilipinas. It is sir a literal parang sinasabihan natin si VP Sara na may diferensya sa pag-iisip or is something like an analogy lang? Yun po ang assessment ng mga military officers na nakakaugnayan ko. Na fearful, kaya ayaw nilang makialam dito sa mga panawagan na pumasok sila at patalsikin si President Marcos. Hindi lang dahil sa tapat sila sa kanilang tungkulin at sa konstitusyon, kundi fearful sila na pagka ang naupo si Sara, unang-una magiging pro-China ulit yung Pilipinas at alam nila yung nangyari nung panahon ni Duterte. Pangalawa, alam nila, nararamdaman nila na may diferensya sa pag-iisip si Sara. Nakita nila yan, the way she acts, yung demeanor niya, public demeanor, plus yung dalawang videos niya na gigil siya na gusto niyang pugutan ng ulo si President Marcos. Diba, nag-muestra pa siya ng parang nilalagari yung leeg. Hindi ginagawa yan I think, wala dito sa kwarto na to ang maggagawa niyan, lalo na in a public interview. Tapos yung live stream niya, yung naalala niyo yung black yung background na doon lang yung screen, di ba? Na talagang nag-contract siya ng assassin against the president. Papatayin niya. Ngayon, tinitrivialize nila yun na yun na nga, doon na nga napahamak si Suntay Congressman Suntay. Ito, ang diferensya niyan dun sa pantasya ni Suntay, ito, presidente ito ng Pilipinas. Na-imagine nyo ba kung gagawin yan kay Trump? Di ba? Ora mismo, habang sinasabi mo yun, datamputin ka na eh. Dito, nagkaroon lang ng pause eh. Pero, that was a crime while she was saying it, na nag-contract ka ng assassin. Whether it was conditional or not, it was against the
the political leadership of the Philippines kasi President, First Lady, and the Speaker. Ano yan? Nakalagay yan sa anti-terror law Kung hindi lang nagpigil siguro si President Marcos, dapat ora mismo dinampot na yan siya. Anyway, bottom line, she is unfit to hold public office and more so, she is unfit to be president of the country. Yan na yung assessment ng iba't ibang mga military officials na nakausap ko. How about your assessment, sir? I mean, are you able to say na meron talaga something si VP Sara? Oo, ano talaga? What's the term dyan? Krung-krung. Di ba? So, ako, sabi ko nga, hindi naman ako psychologist, hindi naman ako, but alam natin when we see somebody na may diferensya. Di ba? Ako, hindi ko i-risk ito, nabibigyan ko to ng powers ng presidency. Iba to. Grabe yung temper. Nakita mo yung demeanor niya sa House. Yung may nagsasalitang congressman ginawa niya yung talk to the hand, ginanon niya yung congressman. Ano yun? Di ba? Parang bata. Di ba? Tapos biglang puputok, magagalit. Yung ginawa niya doon sa sheriff, susuntukin niya. Di ba? May anger management issue siya at the very least. So yan po yun. Alright, thank you, sir. Sir, regarding naman with the impeachment complaints against the Vice President, maraming mga congressman ngayon na nagsasabi na nakahanda na raw sila para sa 2028 elections, kaya posibleng hindi na daw umusad sa plenaryo itong impeachment complaint. Based on your observation, sir, sa tingin nyo ba uusad ito sa Senado o matitengka na lang? Ito pong attitude namin dito sa impeachment case ni Sara Duterte. We will take it one step at a time. We filed it, na-refer, diniscuss sa committee, sufficient in form, sufficient in substance. This is where we are. So milestone ito. Ano yung next presentation of evidence? Ako, I'm confident once makita nung mga congressmen at nung taong bayan yung ebidensya na ilalabas namin, hindi lang itong sa bank accounts, pati yung iba pa sa confidential funds, etc. Mape-persuade yung taong bayan na hindi siya talaga karapat-dapat na manatili as Vice President. So pagka nakuha yung public opinion, makukuha yung representative ng taong bayan, sila na ngayon ang magboboto pataas. So, we will take it one step at a time. Yun na lang masasabi ko. President, inamin nyo kanina na isa po kayo sa nagkakalap ng mga ebidensya para mas mapabigat yung kaso niya. How about with the Vice President? So, kumakausap ba kayo, sir, ng mga congressman? Isa rin ba kayo sa naghahanap ng mga evidences para mas lalong madiin si VP Sara? Hindi na po kailangan maghanap na nakuha na namin. Doon sa Quadcom last year, nakuha yun sa confidential funds. Doon sa bank accounts, nakuha ko na yan as early as 2016. So, ano na ito? It's just a matter of presenting it. Kasi they have been suppressing it. Pinipigil na ito noong pa Di ba? Pupukpukin na nga ako ng microphone ni Digong para lang maiba yung usapan. Kasi doon pa lang, sige, pirmahan mo yung waiver, pakita mo. Kasi noong inakusahan niya ako ni Duterte na meron akong foreign bank accounts, pumirma ako ng waiver at dinala ko pa yung media sa Singapore to prove na hindi. Narinig mismo ng mga reporter yon na wala akong accounts doon. Tapos, napaamin si Duterte noon. Umamin siya na inimbento lang niya sa akin. Ganun ang ginawa niya sa akin. Pero ngayon, nung siya na, namimilipit na, kailangan gumawa ng eksena para maiba yung usapan. Yun lang po yun. Senator, last na lang. Regarding with the 2028 election, are you in favor if ever man mag-collab ang opposition and the Marcos administration just to defeat the Vice President? Yan po actually ang aking isang tinutulak na magsanib puwersa ang middle forces na tinatawag ko at yung administrasyon para maging head-to-head yung laban kagaya noong 1986. Isang Duterte candidate, isang unity candidate. Pagka ganyan, hindi mananalo si Sara Duterte. Thank you po.
confirm. Thank you po. Ay, banggitin ko lang yung isa pang indisyo of mental disorder. Hindi nabanggit ni Senator. Yung huhukayin niya yung labi ni Pangulong Ferdinand Marcos at itatapon niya sa West Philippine Sea. I mean, no sane person will ever say that. Di ba? At saka just listen to Montulfo. Kasi Montulfo does not belong to the camp of Senator Trillanes. Pero listen to him. Mas grabe pa yung sinasabi niya na talagang may sira sa ulo. Eh, you know, saying that a person has a mental defect, no? If backed up by an allegation of malice, is already libelous. Pero wala siyang kinakasuhan ng libel, di ba? She lets it go. Pero yung mga pinagsasasabi niya, these are matters that go into the very mind of a public official, which makes him or her unfit to hold public office. Kaya we welcome this impeachment proceedings. Yes, sir. Nako sir, binigyan niyo na idea si Sara na magsampan ng libel dun sa pagtawag sa kanya. Eh mabuti para mapatunayan. Okay. Anyway, ito yung question ko, Senator. No? Binigit nyo kanina na pinag-aaralan nyo pa po yung pagsasampa ng additional na mga cases laban dito dun, kay Attorney Levy Baligod at saka okay. Attorney Levy Baligod at saka dun sa mga 18 ex-soldiers at dun sa iba pang mga personalities, mga kailan ho to at mga ilang kaso pa at ano pa mga partikular na kaso pa. Sabi nyo, may mga counts ng cyber libel, mga gaano karami pa yung isasampa ninyo na reklamo. Yan po yung pinag-aaralan ngayon ng mga abogado kasi apparently maraming beses, maraming ano pala ito, beses nilang sinabi yung kanilang mga allegations sa iba't ibang forum. Ngayon, pati yung iba, tuloy-tuloy pa rin yung ibang social media personalities. So siguro sabihin natin isang round pa ng multiple cases na ipa-file. At habang hindi sila tumitigil, di pa-file lang kami ng magpa-file. At these things will be treated differently. So ibang count yan per utterance. Yes. So sa mga darating na araw, so ito yung makikita natin, Senator. Yes, pagka natapos na yung draft, reviewin ko, then we will file it and we will inform you accordingly. Last question, Senator. No? Kahapon, nabanggit nyo na kanina, lumutang itong si dating AFP Chief Hermogenes Esperon dun sa press conference itong mga dating sundalo. Ano yung tingin nyo na possibility kasi ang parang dating AFP Chief, dating National Security Advisor, pagkatapos mga dating sundalo, nagsama-sama sa isang activity. Ano yung nakikita nyo rito, Senator? Ito na nga. Dito mo makikita yung fingerprints kung sino ba yung mga nasa likod nito by association. Yun nga, si General Esperon, kanino ba nakadikit yan. Tapos, yung parang subtle na panghikayat na may vouch ng binavouch siya nito ni General Esperon para in a way mahikayat yung iba to follow suit. Yun na nga yun. It betrays their real intention. Hindi ito ordinary expose lang, kundi talagang nais silang ipatalsik yung Marcos administration. Yun po yun.